beloved Boss Mike Cervera. Umano ng bansa si Batangas Representative Leandro Leviste. Gustong makausap ng NBIC Leviste kaugnay sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan na mga kababayan. Hindi na dumalo sa DOJ, NBI. Etong si Leviste. At yung yung nanay, hindi na rin nagpapasok ng mga kababayan ko, ng Senado. Nakuha nyo mga kababayan, hindi na rin nagpapasok ng Senado. Ngayon, ang problema, paano na ngayon ang impeachment trial? Kung karamihan ng mga minority, paubos na. Wala nang matira-tira mga kababayan eh. Isipin nyo maigi ha. Pansinin nyo maigi to ha. Ang mga Duterte senators, itong minority bloc ng Senado, paunti-unti na silang nawala. Nawala na si Jinggoy, nawala na si Marcoleta. Tapos ngayon, ito na naman si Ligarda. Mukhang magtatago na to habang buhay. Paano na yan? Wala nang matitira sa kanila. Ngayon meron pang isang nagdidelikado. Itong si Alan Peter Cayetano. Dahil sa nahukay ni Ping Lacson ng mga ghost project dyan sa Taguig. Wala na matitira mga kababayan ko. Eto rin mga bilyar. Meron ding mga kinakaharap na mga kaso. Isa lang ang pinagtatakahan ko. Napansin nyo ba si Bongo? Sige nga, isipin nyo maigi si Bongo. Na imbis na makita nyo na nakikipagbalitaktakan kahit mapahiya na. Di ba? Kahit mapahiya na. Sino? Si Robin Padilla, kahit na nagmumukha ng tanga, abay bumabakbak ng bumabakbak, di ba? Yan, si Bato, nagtatago pa. Sabi ni Marites Musni. Bakit si Bongo? Kakaiba sa lahat. Si Bato, nagtatago na nga. Si Jinggoy, ayun, nakakulong na. Ito naman si Marcoleta, nakakulong na rin. Sino pa? Yan, si Ligarda. Tumakbo na kasama yung anak niya. Sa palagay nyo, babalik pa yon? Kasi mga kababayan, alam nila na may kalalagyan sila. Bakit? Kanyo? Kita mo naman, nakipag-usap sa Bugaw. Di ba? Nakipag-usap ka sa Bugaw at merong conversation, mga kababayan. Sila mismo. Alam nyo, tanga tong mga ito Siguro nakampante sila, Nakampante sila na hindi sila ilalaglag o kaya hindi mabibisto. Siguro lagi nilang suki yan. Biruin yung mga kababayan, yung mga binibenta, mga artista. Kaya hindi ako nag-asawa ng artista mga kababayan yung mga binubugaw daw. Ay may mga artista daw. Naku, baka mamaya mga ex ko na pala yon. Di ba mga kababayan? Biruin nyo yun, ngayon. Siyempre, etong mga sila Leandro Leviste, gaano man lang sa kanila yung 100,000? Di ba? 200,000, 3,000. Pag nasarapan ka, gawin mong kalahating milyon. Hindi yun. Hindi mabigat yun sa kanila. Bakit? Teresita Tan. Bakit ka mo? Crispino Sukayan. Diba? Ninakaw lang naman nila yung perang bilyon-bilyon Ano pa sa kanila yung 500,000 na ibibigay nila sa bibeng-bangin nila? Diba, Kapag kumanta, wala na. Baka, sabi kasi,
may mga ano daw may mga kliyente daw. Hindi naman ako kliyente, hindi ako kasama doon. Oo. Hindi tayo pang bayad eh. Ayoko nung ganun, yung bayad. Hindi ko napipil yung bengbang nun. Oo, kailangan kasama puso. Ganon, ano. Kailangan kasama yung pagmamahal nila. Ngayon, eto na ho. Kumpirmado na ho na eto hong mag-ina na Legarda Libiste, pumunta na nga ho sa ibang bansa. Detalye sa agenda report ni Andrea Salve. No-show si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa subpina ng NBI National Capital Region. Ayan na. Kita nyo mga kababayan Diyan yan sa Pasay. No show. Dinedman niya eh. Di ba? Di ba? Tuloy. Kaugnay sa gubugulong na investigasyon sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayan Pero na. sa sulat na ipinadala ng kanyang kampo sa tanggapan, Late po today, na-receive po natin yung letter from the lawyers of Congressman Leandro Leviste requesting for some pieces of documents na according to them na pwede nilang pag-aralan, asking for the nature of the case. Wala na mga kababayan. Kirby Pasqua. Bambina, late ka na. Di ba? Sheridel Carriazo. Nako, mga kababayan ko. Kasi ito lang yan. Sabi ko nga kagabi, kung ikaw ay walang kasalanan, kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginawa na mali, wala kang dapat ikatakot, di ba? Hojelutin. Oo. Isa pangalan Hojelutin. Oo, shout out sa iyo Sabilito Poller. Oo, nandyan na si Joseph nandyan na rin. Meldred. Grabe, di ba? Ganun lang kasimple yan, mga kababayan. Kung wala kang kasalanan, ano dapat mong ikatakot, Aber? Kahit pagbalik-balik ta rin yung mundo. Di ba, mga kababayan? Kahit pagbalik-balik ta rin ang mundo, wala dyan, mga kababayan Wala kang dapat ikatakot. Ngayon, ang tanong, Julie Yeshida, Julie Yeshida. Di ba? Bakit ka tumakbo? Bakit ka nagtatago? Del Manzano, Tommy Cereza Force, Rapi Carlos, Rosemary, Felgen, Huyer, Di ba mga kababayan? Teresita Tan, ikaw, kung may kasalanan ka ba? Ikaw, lalo ka na, Alicia Duran. Di ba? Wala kang dapat ikatakot sa asawa mo kung hindi ka naman nakipagbengbangan sa kumpare mo. Mahirap yun, Alicia Duran, di ba? Yung bang, di ba? Mel Rodrigo, hindi ka naman nakipagbengbangan sa kumpare mo na binibintang sa'yo. Bakit ikaw lalayo? Siyempre, wag kang lumayo. Patunayan mo na hindi ka nakipagbengbangan talaga. Para halimbawa lang yun, ikaw naman Halimbawa lang yun Alicia Duran. Parang si si Solar Boy, si Leandro Leviste. Di ba? Pagka walang kasalanan, huwag matakot. Harapin mo. Huwag ka aamin. Alak-lampating, hindi. May ebidensya sa cellphone. Wala na, mga kababayan ko. Nature of the investigation para rin ma-appraise sila for them to intelligently answer our interview. Pag-uusapan po ng team namin yan kung anong magiging sagot dyan. Pero in the meantime, hindi po natin pinagbigyan. Hindi daw pinagbigyan. Tinanggihan yung yung sulat ni Leandro Leviste
dumaan sa kanyang abogado. Hindi ng NBI ang kaparehong hiling ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Jing Paras. Nako. Una na nilang hiniling ang ilang dokumentong may kaugnayan sa kaso, kabilang na ang sworn affidavit ng naarestong umano'y bugaw at ang iba pang mga ebidensya na hawak daw ng NBI. Mayroon po tayong batas dyan na talagang pagka ang isang dokumento ay subject po ng present investigation o current investigation, hindi po pwedeng i-share yan. Kasi mako-compromise yung investigation. Plus yung Oo nga, Kobe Geronimo. Oo, mabuhay kayo dyan sa atin sa Australia. Kita-kita tayo soon. mga persons or personalities involved, baka ma-compromise din. Bagaman hindi humiling ng resetting si Leviste, bibigyan pa rin daw ito ng pagkakataon na humarap sa mga investigador. Ay, wala na. Paano nga haharap pa yan? Itinakas na nga. Tumakas na nga. Hitman Hunter. Awa ng garudan. Nyapay nga. Di awanan tinarayandan. Oo. Parang ano ito Parang babae na tinakbuhan ng lalaki. Nakaset na lahat-lahat ang kasal, nagbago ang isip ng lalaki. Na hindi natin natin alam kung ano ang dahilan. Bakit biglang nagbago ang isip? Sabi paninindigan ko 'yan, sasagutin ko 'yan dahil wala naman akong dapat na na ilagan gano'n ang nangyari mga kababayan ko bigla na lang umiskapo. Intaraynan, bagbaginan. Ganon. Diba? Anong runaway bride? Hindi. Runaway groom. Ganon, Miracles Vlog. Hindi bride ang tumakbo rito. Groom. Groom ang tumakbo. Siguro naalala niya nung nabengbang niya. Hindi yata naghuhugas ng Diyos ko! Di ba? Oo. Grabe niya. Nabangbangsit pa yung ng padas. Okay. Nabangsit ko na ng jakayatan. Naapo na. Di ba? Biruin mo titiisin mo yun ng habang buhay mo. Ang pag-aasawa mga kababayan, pagka sinabi na ni Father na, pwede na kayong mag-supsupan ng bunganga. Ibig sabihin ibig sabihin, hudyat na yon ng habang buhay na makakasama mo siya. Kita mo? Kung baboy yan, kung dugyot yan, titiisin mo yan. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Ang aga-aga. Wala po tayong inaakusahan pa ng kung anong pagkakamali o krimen o ano. Just to invite them to explain their side. Due process. That's the principle of due process Kagaya ng ibinigay nilang petsa kay Paras, pareho raw ipagpapaliban ang pagdalo ng dalawa na mula August 6 ay ginawa ng August 11. At kung hindi man sisipot sina Leviste at Paras, magpapatuloy pa rin daw ang investigasyon. Nako, abogado rin naman yata to si Paras, di ba? Eto namang si Leviste, marami naman tong alam. Alam nyo, inaantay ko nga ito yung mga pasabog niyang sinasabi niya na kapag ako, di ba? May mga ganun-ganun siya. Huwag sana ninyo akong papatayin. May pag-ganun-ganun pa tong gago na to Tapos ang ending, mga kababayan, tatakbo pala. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Diba? Ayan mga kababayan Ngayon, eto. Sunod natin. Pasok! Talent manager na siya umano ang nagtimbre kay Executive Secretary. Ito ang naging dahilan kung bakit nabuking yung plano ni Jing Paras daw at ni Leandro Leviste. Yung mismong bugaw ang
Nagbunyag, oo. Atipay, oo. Ay, Atipi, oo. Mike Papas, oo. Shout out. Mary Love, oo. Sweetie. Di ba? Norely Cruz. Yung mismo eh. Oo, Siyempre, lagi. Sino? Yung Bugaw mismo ang nagsabi na inarkila daw siya di umano ng ng mga taong nasasangkot ngayon, si Libiste at si Jing Paras, para i-frame up, para maging kasangkapan ng character assassination laban nga sa ilang mga kilalang mga kaalyado ni Pangulo at nasa gobyerno, executive. Yan, si Executive Secretary Ralph Recto kasama, at kasama din yung DPWH Secretary na mura ng mura din, si Benz Dizon. Marami silang yayariin eh. Biruin nyo, pumupondo sila. Biruin nyo, yung bayad nila eh, 1 milyon kada isang bengbang. Ang pondo nila 5 milyon, mga kababayan. Kung ikaw, sanay ka naman sa bengbangan na pukpukan, mga kababayan, yung parang may buhok yung bibig ko, parang di ba? Kung sanay ka naman sa pukpukan, 5 babae yata yung kinuha nila. Ang tanong kasi diyan, tag 1 milyon ba talaga makukuha ng mga babae? Baka naman yung Bugaw, malaki ang cut niya. Nako, malaki kinakat nila diyan. Mga walang yari yung mga Bugaw na yan eh. Sa totoo lang, hindi naman sila yung mahihirapan. Hindi naman sila yung bubuka, tutuwad, titihaya, tatagilid. Pero mas malaki pa yung kinikita ng Bugaw dyan, mga kababayan, maniwala kayo. Sobra. Diba? Boss Mike, pasimple lang yan sila. Nilibiste, Bugaw-Bugaw. Nako! Diba? Yan yun. Lugi pa. Lugi talaga. Alam na Angelito Untala, no? Diba? Ay Morena, no? Yung aking mga kulasisi, sila Ay Morena, yan, no? Nandyan na. Grabe, no? Mga kababayan ko. So ngayon, ang tanong dito, bakit? Bakit tumakbo? Bakit takot magpakita itong mga ito? Nag-iisip pa siguro ng maigi ng kanilang mga dedepensa. Pero maliwanag dito eh. Yung mismong Bugaw, nakausap nila, Libiste, at netong sinasabing Jing Paras, merong conversation na pinakita sa NBI. Ibinunyag ng isang talent manager na siya umano ang nagtimbre kay Executive Secretary Ralph Recto sa plano umanong frame-up laban sa kalihim. May hawak din daw siyang ebidensyang magdidiin kay dating Congressman Jing Paras kaugnay sa umano'y planong paninira. Kabadong humarap sa news. Nakita niyo mga kababayan ko? Yung Bugaw daw mismo ang tumimbre kay Ralph Recto. Nung ino-operate na, Secretary Ralph, Executive Secretary Ralph, etong si Libiste tsaka yung Jing Paras, gusto ko kayong i-frame up, nagbabayad ng 5 milyon. Alam ko naman dodoblehin nyo yon. Baka naman doblehin nyo Ganun lang yung kasimple-simpleng ginawa eh. Kita nyo mga kababayan, sa tingin ko, Boss Mike, kakabit pa rin yan ng destabilisasyon. Oo naman. Lahat naman ng ginagawa nila eh. Ganun talaga, gusto nilang i-destabilize ang gobyerno, gusto nilang siraan lahat ang mga kawani ng gobyerno o mga malapit kay Pangulo para sabihin nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay wala talaga sa katinuan dahil ang mga pinagkukuha ay mga ganyan. Bakit? Siguro nakakuha ng style sa akin si Leandro Libiste.
Ganyan ang gagawin nila eh. Parang yung ginagawa natin ngayon. Banat bay, paano mo nasikmura na kumuha ng vlogger na yumuyot-yot ng 13 anyos? Anong klase yan? Tama pa ba? Nasa matino pa ba kayo? Totoo, mga kababayan. Wala na sa katinuan nyo sumusuporta sa mga ganyan. So, suportahan nyo yung yumuyot-yot ng 13 anyos? Ewan ko kung matitino pa kayong mga tao. Arlene Villamor, Jenny Ramos, Oo. 'Di ba Marites Musni? Yuki Sawaki. Ewan ko sa inyo. Ako hindi ho normal 'yun. Oo. 5, ang talent manager na nangangamba raw ngayon sa kanyang kaligtasan matapos mabunyag ang balak na i-frame up si Recto. Halos isang linggo Kita nyo, balak i-frame up Ariela Millones. Oo. Balak talaga nila yan. Noela Perena. Diba? John Peña. Oh. Talagang sisirain nila yung pagkatao ni Ralph Recto tsaka iba pa. nang nasa kustudiya ng NBI ang 58 anyos na talent manager. Ayon kay Ken, nitong Mayo sinimulan ang plano laban kay Recto at si 58 anyos? Mama! Paras umano mismo ang lumapit sa kanya, nag-alok ng pera at nagpa-recruit ng mga taong gagamitin sa umano'y character assassination. Ang Jing Paras daw, Mona Luis, bakit sabi, Boss Mike, yung bugaw daw ang lumambit kay hindi? Eto na. Yun daw, Jing Paras ang lumapit dito sa bugaw. Di ba? Tapos, yun nga daw yung plano. Siguro, feeling close si Jing Paras. Ngayon ang ginawa ng bugaw isinumbong ngayon. Kanino? Kay Ralph Recto. Nako, yari si Jing Paras dito. Ayan, Jing Paras asked NBI for copies of complaint, affidavit, evidence, vows, cooperation. Nako. ng pera at nagpa-recruit ng mga taong gagamitin sa umano'y character assassination. Narito ang pahayag ni alias Ken. Actually, ang namit mo lang naman personally si Congressman Jing Paras. Kasi we became friends we started doing entertainment business. Pwede tayong mag-deny kasi to protect ourselves, di ba? Doon po sa katanungan kung humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po. But at the end of the day, syempre meron kaming mga exchange of conversation by texting, by chatting, Viber, calling, ganun. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. Makikita naman doon sa proof of evidence na constant yung pag-uusap namin. So, it so happened, So, ibig sabihin, constant daw yung pag-uusap, mga kababayan. So, alam nyo na talagang may plano talaga. Kasi ganito lang yan Naalala nyo ho yung isang kongresista na matanda? Isang kongresista na matanda sumugod sa Senado nung nagkaroon ng press con yung mga 18 Marines. Naalala nyo yon? Yung kamukha ni Chiquito? Ay, kamukha pala ni Nyulo, sorry. Kamukha ni Nyulo. Naalala nyo yon? Sino yon? Yung congressman na yon? Yung biglang sumugod sa Senado habang sila nag-press con nitong mga 18 Marines, di ba? Ayun, Rodriguez, ayun. Ganon! Kahit hindi ka inimbitahan, dahil alam mo, Alvarez, tama, Jose Alvarez yun, Jose Alvarez ng Palawan, tama, Alvarez. Kamukha ni Nyulo. Si Nyulo, kamukha ni Chiquito. Ito yon. Ano ang gusto kong sabihin doon? Bakit hinahalimbawa natin si Alvarez?
habang nag-iimbestiga yung 18 Marines, o habang nagpe-press con sila, o gumagawa sila ng, hindi nga malaman natin kung ano tawag doon eh. Ano ba yun? Blue Ribbon Committee lang nila? Yung ba ay press con lang? Mga ganun ano? O yun ay kwentuhang lasing lang? Ano? O bahala na kayo. Di ba? Habang nakatelevision, ang ginawa nung si Congressman Lolo Alvarez, abay tumakbo. Pumunta doon mismo kasi nabanggit daw yung pangalan niya. Eh wala siyang alam. Wala siyang alam na kasalanan ginawa. Eh di pumunta siya para mag-explika. Ang nakakapagtaka dito, mga kababayan, kung etong sila Alvarez at si Leviste, ay ganun din sana. Wala silang, sabi nila, hindi namin alam yan. Hindi namin nakakausap yan. Hindi namin kilala yan. Wala kaming ganyan. Inimbitahan ka na ng NBI. Bakit ang pasubali mo, yung abogado mo lang? Yun, tama ka. Yung biglang nawala si Marcoleta. Nakuha nyo mga kababayan? Yan nga yun. Biglang umiwas si Marcoleta. Nakuha nyo? So, yun yung punto dito. Kapag wala kang kasalanan, alam mong ikaw ay malinis, ikaw ay talagang ipipresenta mo pa yung sarili mo. Hindi yung ikaw mismo, inimbitahan na ng ahensya ng gobyerno, ikaw ngayon ay magtatago at ikaw ngayon ay hindi dadalo. Hindi siisipin ng mga tao na talagang, nako, parang tayo, ako, aaminin ko sa inyo. Parang iniisip ko ngayon, bakit ka tumakas Leviste? Para kang nagpakaray-karay sa nanay mo. Na itakas ka, kinonsinti ka na naman ng nanay mo. Ganun ang iisipin ko. Eto naman kay Jing Paras, abogado ka pa naman. Di ba? Abogado ka naman, marunong ka naman, maalam ka naman dyan sa mga yan, naggagaling-galingan nga kayo. Di ba? Kahit wala pa naman kayo napapatunayan, sana maipagtanggol mo yung sarili mo. Hindi yung ang ginawa ninyo iniiwasan ninyo. Mali kayo dyan. Ang pag-iwas, sabi nga ninyo rin, nagpapakita ng pagkagilty. Di ba? Totoo yun, Bentong. Ang pagkakaiwas-iwas ninyo, nagpapakita sa mata ng taong bayan na guilty kayo. Tama, mga kababayan? Mona Lisa Bailon? Ano? Hitman. Iniiwasan mo Romy Labrador. Kaya kapag ka tinanong ka, di ba? Tinanong ka. Pag tinanong kayo ng asawa nyo, halimbawa, tinanong kayo kung asawa nyo si Alicia Duran, ikaw naman ngayon ang asawa. Tinanong mo yung asawa mo, bakit merong kulay pulang bikini sa bulsa ng pantalon mo? Pag tinanong kayo ng ganon, dapat mabilis kayong sumagot. Di ba? Pag isasagot nyo doon? Nakita niya yung pantalon nyo may lamang kulay pulang bikini. Kapag hindi nyo nasagot yan ng mabilis, ay yari kayo dyan. Magdududa si Alicia Duran. Di ba? Ano sasabihin yan? May babae ka. Mukhang dinugas mo pa yung panty ng binengbang mo kagabi. Pero kapag sinagot nyo, turuan ko kayo, sabihin nyo, mahal na ko. Para sa'yo yan. Nabili ko sa ukay-ukay yan. Gusto ko sanang isuot mo yan. Laban mo muna kasi ukay-ukay galing syempre, hindi bago yun Syempre, di ba? Maaamoy niya yun. Sabihin nyo, binili ko kasi sa ukay-ukay, mahal. Gusto ko sanang isuot mo yan mamayang gabi para beng-bangin kita. Di ba? Maiba naman Maiba naman!
Walang yan na yan. Ganon. Etong mga ito wala eh. Wala, mga kababayan. Hindi totoo yun. Nako, Ai Chang, oo, maniwala kayo, Mary Jane de Vera, may mga lalaking ganyan. Oo. Bumibili ng, eto isuot mo ito Kasi iba yung nararamdaman ko kapag ganyang bikini ang suot mo. Hindi, oo, mga kababayan, tanong nyo pa kay Pulong, alam niya yan. Alam na alam ni Pulong, ano yan, oo. Ni Pulong? Grabe yung controversial, narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, we settle it kung meron ba talagang dapat managot o wala. So kung talagang investigation, so kailangan natin magkaroon ng report dito. Yun. Dapat lang. Di ba? Dapat lang. Ganon. Ngayon, bakit hindi nagsasalita yung Jing Paras? Di ba? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!